Good morning po sa ating lahat, mga minamahal ng Panginoong Hesus. May kuwento po ako sa inyo. Maring matawa po kayo dito, ano? Ganito yon. Noong araw po, meron kaming kasambahay. And then meron siyang anak, approximately nasa 6 or 5 or 6. And then, ano lang yung parang nagkausap-usap lang, parang walang magawa, parang nagmimerienda kami during that afternoon. Pagkatapos, natanong siya nung isang matanda, "O ikaw ba, palasimba ka? Nagsisimba ka?" "Opo," kanong bata, no? Anong pangalan ni God?" Kanya. Sumagot siya, "Inri," kanya. "Inri? Bakit?" Yun po yung nakalagay dun sa dun sa mga cross. Oo, ayan po yung may cross din kayo dyan, Inri. Yung nakalagay dun sa taas ni Jesus. Yun daw ang pangalan ng Diyos, Inri. Alam ninyo, sa mapag-aaralan po natin ngayong umaga, lumalabas po parang tama rin po yung batang yon. Okay? Yung bata pong yon, ngayon po ay grown up na, no? At hindi ko po alam kung nasaan na po siya ngayon dahil ever since nung umalis po sila, hindi ko na po alam. Parang somewhere, umuwi na sila ng Visayas or akong balita. Pero naaalala ko po yung sinabi niya, Inri. Malamang hindi lang po siya ang pamilyar doon, pati kayo. Inri. You know that. Yan, yung nakalagay po dito sa namin, dito po sa may sa alas namin. Meron din po kami dyan, yung image ni Jesus, nakalagay sa taas, Inri. Ano nga po ba ito? Ano po bang significance po nito? Ano nga po ba yan? Okay. So, pag-aaralan po natin ngayon yan. Ano po? At may madidiscover po tayong napakaganda at nakakalundag ng puso sa pag-aaral natin. Kalmado lang po tayo dahil ngayon po ay maganda ang panahon, medyo malamig, no? At i-relax natin, hayaan natin mag-flow ang Holy Spirit sa pag-uusap natin na ito. Okay, nung araw po meron pong ginagawa sa mga isang tino-torture, no? Nung panahon ni Jesus, 'pag tinorture ka, siyempre ikaw ay hahampasin. Alam niyo po bang 40 minus 1 lashes ang tawag doon? Hampasin ka, pagkatapos 39 bali ang lashes mo. Hindi po ba? Tapos pinutungan pa siya ng corona ng tinik, drain na siya. Tapos akala po natin binuhat po ni Jesus yung buong cross, pero mali po yun, sapagkat ang kanya lang pong binuhat ay ang tinatawag na crossbeam, o sa kanilang wika po patibulum. Patibulum. Okay, yan po yung patibulum lang po ang kanyang binuhat. Ngayon, pagdating doon sa lugar na pagpapakuan, ito po ay mga punong kahoy, no? Yung patibulum na yon, ipapako doon yung prisoner, tapos idudugtong na lang po sa punong kahoy. Kaya nga po si Jesus Christ po, inugnay din po sa Tree of Life. Nakita nyo, natutupad yung mga tinatawag na prophecy, no? And then right after that, yung hatol doon sa tao, ito na po yung ating topic. Ano po? I hope wag magingay mga aso, Lord, mamagitan po kayo. Lord Jesus, mamagitan ka, wag maingay yung aso. Okay. Doon po sa ulo ng tao, ito na po yon. May ilalagay po silang hatol. Nakasulat po sa isang kahoy din, no? Para siyang kahoy na parang soft siya na pwede mong iukit doon yung i-inscript doon yung hatol sa kanya. At si Pilato po mismo sumulat noon, ha. Ang tawag po doon ay Titulus. Titulus. Yun po yung ilalagay po sa ulo ng prisoner. Doon sa ulunan niya. 'Di ba? Napanood din ba yung Jesus of Nazareth, 'di ba? Nung pinako siya, may inilagay sa ulo niya. Ayun. So ganun po 'yon. So ito po ay kahoy na inilalagay sa ulo ng hinatulan o prisoner. Okay? At nakasulat dito kung ano yung hatol po sa kanya. Okay? Ngayon po, si Pilato, isinulat po niya ito sa tatlong wika. Una, sa wikang Griego o sa Greek, sapagkat during that time, Greek was the main language of the world. Kaya tatawagin natin tong yung Greek, this is the language of knowledge. Sapagkat all over the world during that time, ito po ang katumbas ng English during that time na si Kristo o si Jesus ay ipinako sa cross. Okay, so unang wika, Greek.
Susunod sa wikang Latin. Ito po ay napaka-importante during that time sapagkat ito po ang lengguwahe ng mga Romano, which we all know na ito po ang imperyo kung saan si Jesus Christ ay ipinako sa cross. Ito yung panahon, imperyo nito yung panahon na si Kristo ay pinako sa cross. Kung ito po ay tatawagin nating language of power. Kung yung Greek, language of knowledge, itong Latin, language of power. Definitely hindi kili-kili power. Nakamamatay po yung kili-kili power. Maniwala kayo. Okay? So, ang Latin po, language of power. Ngayon, ano yung pangatlong wika? Si Jesus Christ po ay isang Hudyo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At sa kanyang second coming, pag makikita po natin siya sa rapture, Hudyo pa rin po siya. At Hudyo forever. Okay? The same yesterday, today, and forever. At ang wika po ng mga Hudyo ay, wikang Aramaiko. Aramaic. Hebrew Aramaic. I believe this Aramaic language is a dead language already right now. If you already watch The Passion of the Christ, yun po ay Aramaic. Kaya kung ano yung ginamit ni Jesucristong words nung nabuhay siya o lengguwahe nung nabuhay siya, ganun siya magsalita, yung ginampanan ni Jim Caviezel as Jesus. Ganun na ganun po, no? Pero bakit naman dito, tignan nyo, nung isinulat po sa wikang Grego at sa wikang Latin ni Pilato, parang panunuya ang dating. Tinutuya niya si Jesus dito, no? Kaya okay lang sa mga Grego, okay lang sa Latin, sa mga Latino, no? Okay lang dito sa wikang Grego at saka sa wikang Latin. Pag nababasa nila, parang ayos lang. Pero bakit dito po sa wikang ito, na wikang Aramaiko, bakit nung nabasa ito ng mga high priest, nagulantang po sila at tumakbo sila kay Pilato at sinabi, tanggalin mo yan, Pilato. Huwag mo ilalagay na hari ng mga Hudyo. Bagkos isulat mo, sinabi niya na ako ang hari ng mga Hudyo. At si Pilato po ay sumagot, ang naisulat ko, naisulat ko na. Hindi po alam ni Pilato na si Jesucristo po ay kanya pong glorify. Sapagkat yung kanya pong isinulat, napansin niyo po bakit po nagulantang yung mga high priest? Kalalagay pa lang po ng inscription, tumakbo agad sila kay Pilato. Ito po kasi yung nakalagay po roon, no? Sa wikang Aramaiko, ang nakalagay po, syempre alam naman po natin, Jesus Christ, the King of the Jews. Ito po yung eksaktong wikang Aramaiko. Yeshua Hanasri, Yeshua Hanazri, Bemelek, ha Yehudim. Yeshua Hanasri, Bemelek, ha Yehudim. Okay. Ano po yon? Siyempre, wikang Aramaiko po yan. Jesus Christ, the King of the Jews. This is Jesus, the King of the Jews. Ayun po ibig sabihin nun. Pero wag ka. Ito po kasi yon. Ito po yung nakatago dyan. Yung mga nag-uumpisang letter po kasi ay YHBH. O tignan nyo YHBH. Parang tetragrammaton yan. Hindi po mabigkas na mga Hudyo yung tetragrammaton sapagkat yan po ay Yahweh. Yan po ay tinatawag na pangalan ng Panginoon, pangalan ng Diyos. Ito po ang pagkakasulat sa wikang Aramaiko. Yeshua Hanazri, Bemelek ha Yehudim. Ito po yung initials niya. Yod, Hay, Bab, Hay. Yod, Hay, Bab, Hay. Hindi po tinutuya ni Pilato si Jesus. Bagkos kinoronahan niya si Jesus bilang King of Kings and Lord of Lords. At yung hindi masambit na mga Hudyo ang pangalan ng Diyos, sinulat ni Pilato. Dahil si Jesus ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Maski yung mga kaaway ng Biblia, maski yung kaaway ng mga Christianity, no? I-proclaim nila that Jesus is God in the glory of God the Father. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Always and forever, smile, and Jesus loves us. God bless.